Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayong pong araw na ito ng Wednesday, ngayong pong June 19, 2024. Silipin na po natin ang mga umarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Pagsasampahan ng kaso laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go tuloy na ayon sa PAOK. Patas na investigasyon ng kontrobersyal inihirit ng kontrobersyal na alkalde. Arangkada Balita. Pagdinig sa extradition case ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. natapos na ayon sa DOJ. Desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste malalaman sa susunod na linggo. Arangkada Balita. Public hearing naman sa hirit na panibagong dagdag sahod sa mga manggagawa sa NCR. Kasado na bukas. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, marriage equality bill lusod na sa Senado ng Thailand. Arangkada Balita. Sa Sports, Philippine Olympic Committee umapela sa desisyon ng Organizing Committee na alisin ang ilang sports sa 2025 Southeast Asian Games. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, para sa mga fans ni Chuba Chuchu. Iba yun? Di ba? Oo, eto na nga. Pagbabalik ka teleserye ni Jolina Magdangal. Inaabangan na. Arangkada Balita. Abangan natin yan si Marvin. Kaya ano kayang magiging? Ako mag-guest. Baka mag-guest naman si Marvin. Samantala, abangan ho natin kung makakaabot po sa viral na balita. Take 2. Wedding ng isang couple sa Negros Oriental. Ginastusan ng 1,000,000 piso. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita.
Sa kaugnay na balita, pinanindigan itong iginiit ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alex taong 2003, 21 taon na ang nakararaan. Iginit ng senador na batay sa mga datos na kanyang nakuha mula sa Bureau of Immigration at Board of Investments, posibleng si Mayor Go at si Go Huaping ay isang tao lamang. Sakali namang mapatunayan na iisa lang si Go Huaping at ang alkalde, lumalabas na ang totoong petsa ng kapanganakan nito ay August 31, 1990. Taliwas sa naunang ipinakita na birth certificate sa pagdinig ng Senado na July 12, 1986. Mayroong kopyang ipinadala si Senator Sherwin Gatchalian. Maya-maya ipakikita ho natin yung dokumento po na hawak ni Senator Gatchalian. Nabatid na naging kontrobersyal si Mayor Go matapos maugnay sa mga iligal na aktibidad ng Pogo sa Bamban Tarlac at naging questionable ang kanyang pagkatao dahil sa duda sa totoong citizenship nito. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa rin balita, nanindigan itong si Senator Amy Marcos na hindi niya personal na kilala ang kontrobersyal na si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Ayon kay Senador Marcos, nagbigay-pugay lamang siya sa alkalde nang bumisita siya sa Bamban para mamahagi ng tulong pinansyal sa mga residente noong 2022. Nagpaliwanag din ng presidential sister kung bakit hindi siya dumalo sa mga pagdinig ng Senado kung saan ginisa itong si Mayor Goo. Nilinaw pa ng mambabatas na abala siya sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa iba't ibang aktibidad tulad ng pamimigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi naman ikinaila ni Super Ate na nasandak siya nang makita ang malaking pagbabago sa Bamban na mukha na anyang Vatican City sa Rome, Italy dahil sa development ng nasabing lugar. Arangkada Balita! Andiyan na ba yung larawan? Ipakita natin sa publiko. Ay, ayan. Yan yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na nagmula sa Bureau of Immigration. So, Goo Huaping ay nagmula po sa Fujian Province sa China po yan. Kailan pumasok? 2003. 2003. So yan po ay 21 years ago. August 31, 1990 naman po yung birth certificate na nakalagay dyan. Taliwas doon sa binabanggit ng July 12. Birthday ni Mayor? Birthday ni Mayor. July 12? July 12, 1986. So may discrepancy pagdating po dyan sa dokumento na hawak ni Mayor at nito pong Bureau of Immigration. Iyan din pong sinasabi na yan
ni Senator Sherwin Gatchalian ay yung tinatawag daw po na Special Investors Resident Visa. Ang hawak po nitong si Go Huaping. Sa makatwid, oo, ikaw ay kailangan, yung pamilya nitong si Go Huaping, sa makatwid, ikaw muna ay kailangan mag-invest para makakuha ka ng residency dito sa Pilipinas. Gaya rin po ng ginagawa ng ibang iba nating mga kababayan sa, limbaw, sa US, Canada. Meron ganyan pong mga special residency visa. Kumbaga, mag-i-invest ka muna for a certain amount para ikaw ay makakuha po ng residency. Pero iba yung residencies doon sa binabanggit ng citizenship, ha? Ang inaabangan na lamang ho natin kung talaga magpapakita po ng citizenship ito pong si Mayor Guo, sapagkat eligible naman siya sa citizenship kung kumuha siya. Yun na lang po. Kung nag-apply. Kung nag-apply siya. Kasi 21 years, talagang eligible ka. Diba? So, well, abangan ho natin ang mga susunod pang kabanata kaugnay po sa Pogo na yan, sa issue po ng Pogo. And speaking of Pogo pa rin, dyan naman po sa Pampanga, tila nagkaroon ng kabiguan si Porac Pampanga Mayor Jaime Capil sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Operations sa naturang bayan. Ito naman ang iginit ni Pampanga Vice Governor Nanay Lilia Pineda sa panayam ng DWIZ batay sa mga papeles o dokumentong isinumite ng alkalde. Kaugnay nito, ikinagalit at ikinadismaya din ng vice-gobernador ang rason ng alkalde na hindi nito nalaman ang mga aktibidad sa Pogo Hub dahil ayaw siyang papasukin sa compound. Tila mas makapangyarihan pa niya ang investor. Yung investor ho na sa Pogo Hub at iginit na dapat na nagsumbong o dumulog si Mayor Capil sa provincial government para salakayin ang compound. Sila yung nag-submit ng hiningi naming mga papeles. May mga lapses talaga si Mayor. At sabi niya, hindi niya nalaman yung activities kasi ayaw daw siyang papasukin. Kaya ako nagalit, bakit mas mukhang mapower yata yung chick na yan, yung investor na yan. Mas mapower yata sa'yo na ayaw kang papasukin, hindi ka na pumasok. Di ko dapat yan. Nagsumbong ka sa amin, nagsumbong tayo ng hirap para i-raid yan, para pasukin. Anong hindi pwedeng pumasok, Mayor ka? Samantala, ipinaubayanan ni Vice Governor Pineda sa Department of Interior and Local Government kung paparusahan nila o kung anong mga karampatang parusang dapat ipataw kay Mayor Capil. Ipapanik namin sa DILG kasi sa part ng provincial government sa Sangguniang Bayan, hindi na namin kayang yung kung administrative man yan eh. Opo. Kasi dapat isasama rin yung criminal na findings ng PAHOK at saka ng CIDG. Kasi magko-combine yun eh. Kukulik lang kami ng mga violation tapos kapanik namin sa DILG. Bala na yung DILG kung ano yung magiging desisyon niya. Yan po ang tinig ni Pampanga Vice Governor Nanay Lilia Pineda sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Ito kay Nanay Lilia pa rin, no? Maaring panagutin naman ng provincial government ng Pampanga ang may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang Pogo Hub dyan sa bayan nga ng Porac. Ito naman ang iginiit ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. Hindi kasi kayo nagsasabi kay Nanay Lilia sa panayam ng DWIZ. Ayon po kay Vice Governor Pineda, ang alam niya ay golf course lamang ang nabanggit na Pogo Hub. Talaga naman. Kaugnay nito, pagpapaliwanagin anya nila sa Biyernes ang may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang nasabing establishment. Pwede namin panagutin ng may-ari ng lupa eh. Compound kasi yan eh. Matagal na nga lang po golf course yan. Golf course lang yan. Pinatawag din namin yung may-ari. Kung ano yung pananagutan niya, bakit siya pumayag na gamitin ng property niya dun sa ganong mga illegal na human trafficking at saka itong mga ganitong illegal na activities. Kasi compound yan eh, private property yan eh. Kaya pinatatawag din namin siya sa Friday. Mag-explain siya. Yan po naman ang tinig ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa oras na 15 sandali makalipas ang ikalima ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impilan.
Hanggang po na yung update, ugnay pa rin po sa Pogo operations at yung mga kinakaharap o maaaring kaharaping kaso ni Mayor Go. Pag-uulat mula kay Patrol 19, Jelly Ortega Bueno. Lalo daw lalakas ngayon ang co-warranto case laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Ito niyak ni Senator Sherwin Gatchalian makaraang ilabas ang isang dokumento na posibleng naglalaman ng tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Goo. Tanong ni Senator Gatchalian kung si Goo Huaping ay tunay ba na Alice Goo. Sa nakuhang dokumento ni Senator Gatchalian mula sa Board of Investment, mula sa aplikasyon ng pamilyang Goo para sa Special Investors Resident Visa at sa Bureau of Immigration, hinihinalang si Goo Huaping at si Mayor Alice Goo ay iisa. Makikita sa dokumento ang batang larawan ng alkalde kung saan January 12, 2003 ito pumasok sa Pilipinas sa edad na 13. Sakaling mapatunayan na iisa lang si Gu Wangping at si Mayor Goo, lumalabas na ang tunay na petsa ng kapanganakan nito ay August 31, 1990, kung saan magtatatlongput-apat na taon pa lang ito sa darating na August, taliwas sa ipinakitang birth certificate ng alkalde sa Senate hearing na ipinanganak siya July 12, 1986, kung saan ay 38 years old na daw siya. Nakalagay din sa dokumento na ang registered mother nito ay si Lin Wenye na unang lumutang din sa pahayag ni Gatchalian batay sa kanyang pagsasaliksik. Si Wenye ang ipinakikilalang ina ni Goo sa mga negosyo nito na nasa Valenzuela at kasama rin sa iba pang mga negosyo ng pamilya Goo. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, MIA handang magpaliwanag sa insidente ng paghuhubad ng isang Vietnamese sa NAIA Terminal 3. Patrol 45 Raul Espera sa detalye. Handang humarap sa anumang imbestigasyon ang Manila International Airport Authority kaugnay ng insidente kung saan isang Vietnamese deportee ang naghubad sa loob ng NAIA Terminal 3. Sangayon kay Airport General Manager Eric Ines, ang insidente ay ikinalungkot. Subalit kanyang pinaliwanag na ang imbestigasyon ay papatawag ni Senator Rapi Tulfo ay hindi na kailangan pang humantong sa anumang Senate hearing dahil simple lang anya ang paliwanag. Ang pasahero ay nasa kustodiya pa at responsibilidad ng airline kung saan ito ay subject for deportation ng immigration at hindi pinapasok ng bansa. Sino mang pasahero na nag-check-in ay nasa responsibilidad na ng airline kung kaya't walang dapat ipaliwanag ang Manila International Airport Authority sa nasabing insidente. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, report naman wala sa ating Metro Patrol reporters. Uy, may git 230 lumok daw sa Men's Congress sa Caloocan. Ano ba itong Men's Congress na to? Bakit kayo lang ang meron? Paano naman ang mga kapabaihan, ha? Alamin po natin ang kabuang report hatid po ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning! Nagsagawa ng Men's Congress ang lokal na pamahalang Caloocan sa pagsusubikap ng City Health Department upang makapagbigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa Buena Park. Mahigit 230 ang nabahok mula sa iba't ibang organisasyon, kabilang ang Philippine National Police, maging ang mga youth leaders ng Sangguniang Kabataan upang makinig hinggil sa mental health, human immunodeficiency virus o HIV, at prostate cancer at magkaroon ng free services para sa risk assessments, HIV testing at counseling, maging libreng facial at diamond pill. Batid ni City Mayor Dil Gonzalo alang malapitan na ang bawat kasarian ay may iba't ibang mga pangangailangan, kaya naman patuloy ang pagpapatupad ng mga programang naayon sa pangangailangan ng mga babae, lalaki at mga LGBTQ. Una sa listahan ng alkalde ang mga proyektong pangkalusugan dahil alam niya ang kahalagahan nito upang masiguro ang patuloy na pag-angat
ng kalidad ng buhay sa lungsod. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tanggap naman tayo ng pagulat mula sa probinsya. Rider na lumahok sa motor racing, patay matapos bumangga sa nakaparadang van. Detalye mula Calabarzon, Arman Gambo. Dead on arrival sa ospital isang 27 anyos na rider matapos na bumangga sa nakaparadang van ang minamanehan ng motorsiklo sa barangay Salvacion, Agdangan, Quezon kahapon. Kinilala ng pulis ang biktima na si alias Kim, binata at residente ng barangay Sinagawsawan del Gallego, Camarines Sur. Base sa investigasyon, napag-alaman na ang biktima ay lumawak pala sa isang motorcycle endurance challenge na nang maganap ang insidente. Ay sa report, nangunguna sa iba pang kalok sa nasabing event ang biktima, subalit sa bilis ng takbo ng kanyang motorsiklo, hindi nito namataan sa pakurbadang highway ang isang van na nakaparada. Natakbo pa sa Unisan Medical Hospital si Kim, subalit idinekretong wala ng buhay ng mga attending doctors. Sa Arman Cambi mula Calabarzon, nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pa ring tampok na balita, tinapos na ang paglilitis sa kaso ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Timor-Leste. Ayon sa Department of Justice, nabigyan na ang dalawang partido ng sapat na panahon para isumite ang kanilang mga position paper. May 5 araw naman ang Court of Appeals ng Timor-Leste para maglabas ng desisyon hinggil dito na inaasang malalaman sa susunod na linggo. Maasa naman ang legal team ni dating Congressman Teves na magiging patas ang desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals at hindi maapektuhan ang hindi maapektuhan ng diplomatic pressure mula sa gobyerno ng Pilipinas. Naharap sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder ang dating kongresista dahil sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa noong Marso ng nakaraang taon. Arangkada Balita! Sandala sa oras ng alas 5:23 ng umaga, ihabol natin ang isa pang pagulat mula sa mga lalawigan. Bilang daw ng vehicular traffic accident, nako, sa bayan ng Nagilian, Isabela. Uy, bumaba. Sana wala na rin mangyari. No? Alamin po natin ang mga detalye sa ulat ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Bumaba ang bilang ng mga naitanang vehicular traffic accidents sa bayan ng Nagilian sa lalawigan ng Isabela. Sa panayam kay Police Lieutenant Mirasol Pelagio, Admin Officer ng Nagilian Police Station, simula noong buwan ng Mayo hanggang ngayong buwan ng Hunyo ay 2 lamang ang naitalang vehicular traffic accident sa naturang lugar. Kung noon mga nakaraang buwan ay madalas makapagtala ng malalang aksidente sa lansangan, partikular sa daan na sakop ng barangay Palataw. Sa nasasabing lugar, sinabi ni Lieutenant Palataw na malaking tulong ang paglagay nila ng accident o ng barikada sa mga accident-prone area. Umaasa ito na tuloy-tuloy na ang pagiging mapayapa ng sitwasyon sa mga kalsada sa kanilang nasasakupan, lalo na ngayon mas pinaigting ang pagbabantay na ginagawa ng kapulisan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para Himpilang May Tulong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At babalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ilang mga paalala. Oras! 26 na sandali makalipas ang 5. Arangkada Balita! Alright, sa oras ng ganap ng alas 5:33 ng morning, tanggap po tayo ng isa pang report mula sa probinsya. Hold-upper ng mga convenience stores sa Cavite na timbog. Nagbabalik mula Calabarzon, Arman Cambe. Arman? Alright, babalikan natin si Arman Cambe mula po dyan sa Calabarzon.
Pero bago ho tayo magtungo sa iba pang mga balita, dako ho muna tayo sa iba pong issue. Of course, ito po ang walang kamatayan na paborito po natin, Ate Juday. Paborito Siyempre, ng bawat Pilipino. sapul na sapul sa sikmura Sapul na yan. sapul. Kakatapos lamang natin mag-almusal ng sinangag na napakasarap. Of course, pag-usapan po natin ang kanin, ang bigas, ang palay. At meron nga pong lumabas na report na ilang magsasaka ang napipilitang ibagsak ang presyo ng kanilang palay sa 17 pesos to 18 pesos. So, at syempre, tatanungin na rin natin, no? Yung ano na nga ho ba, yung update yun dun sa hirit na meeting kay PBBM para po dun sa planong tapyas taripa sa bigas. Matutuloy ba o hindi? Nasa kabilang linya natin, ang chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Engineer Rosendo. So, Kasendong, magandang umaga muli. Welcome muli sa DWIC LU23. True. Magandang umaga. Yudini, magandang umaga. Opo. Good morning po sa inyo. Salamat po, Kasendong, at batid namin na karating na po sa inyo itong balita na ito, no? Sapagkat binagsak na po ng ilang pong magsasaka yung napilitan ho sila. Sabi, wala silang choice. Oo, wala sila. Ano ba ho ang dahilan niyan, Kasendong, at o dahil tapos na ho ang anihan? Ang ano kasi, mostly pagka ganun na panahon, mas pataas ang presyo, no, dahil konti na lang ang alay. So, may narinig tayo galing kay Arnel de Besa na normal lang yan, no? Pero ang normal yung nakita natin na ganun na price dahil from 30 pesos bumagsak ng 18, no? Almost 40+% ang bagsak ng presyo. So tayo kasi last time na nabanggit natin na sa ating secretary pagka etong taripa nga marinig ng mga miller and other traders dito sa ating bansa, mag-a-average yan, no? ng pagbili kasi may mga stocks pa sila. So mapre-pressure down ang presyo talaga ng palay. In which NFA manipis na yung ano niya, no? Yung pwede siyang bumili, no? Ibig sabihin nung last na monitoring namin is 10 days So ngayon siguro mga 4 to 5 days na lang ang budget for buying. So kung ganun ang 4 to 5 days, Kasendong? Tama ho ba? 4 to 5 days. So hanggang 5 araw na lang, ganun. Oo, kung ganun talagang malaking tsansa na maagang bumaba ang presyo. Yun ang isang worry natin. Kaya siguro yun ang isang iano natin kay Secretary Balisacan kung paano gagawin ng gobyerno, no? Ang action kasi ng government, of course, saan sila kukuha ng pondo? From June to December kasi, ang kailangan ng bilihin na palay around 300 billion. 300 billion pesos. So kung yung mga traders and miller may stocks pa, hindi bibili and ma-pressure down ang palay. So, paano gagawin? Kasi ano itong 300 million na ito? Bibilhin sa local o sa labas? Ay, yung harvest natin Harvest natin. 12 million metric tons, no, na palay. So, about 25 pesos, 3 billion pesos. No? 3 billion pesos worth ang kailangan na pondo. So, yung bibili dun sa palay. Kung yung miller may stocks pa yan and gusto nila mag-average ng presyo, so mapre-pressure down ang palay. Yun ang sinasabi natin, no? Yung effect ng cut ng tariff, mapre-pressure down yung presyo ng local palay. In which ito is yung problema natin ngayon, no? Kung paano aayusin. And yung NEDA,
baka ang mangyayari niyan, yung mga magsasaka, ito, hindi pa, ito hindi pa peak ng harvest kasi ang peak ng harvest is September, third week to November, no? Kung makita natin this year. Second harvest, ano yan? Early, pa ito? Very early, no? So, baka kung ma-perman ito ng presidente, sisisihin ng mga magsasaka sa atin presidente yan. So, yun ang worry natin, no? And hindi magandang sinyales ito yung mga magtatanim dito sa atin bansa na ibang magsasaka baka mag-pull out, no? Kaya yung kung makita mo yung projection ng USDA number 1 na daw tayo. Nagpalit, no? Global na daw tayo. Ang lakas daw natin sa sa bigas. Sinasabi, baka next year ang ipapasok na natin is 4.5 million metric Ganun tons. tayo kalakas, from 4.2 na initial projection nila. So, ibig sabihin nun, nakikita rin ng other countries na mas malawak pa yung pag-angkat natin ng bigas sa other countries. So, hindi magandang silyanes yan. Silyanes dahil ang signal dyan is yung other countries can control, no, yung presyo ng bigas nila pataas din, no? Yun ang isang problema natin. Kasandong kung 17 to 18 pesos yung sabi nga bagsak presyo na bentahan ng palay, hindi ba dapat bagsak presyo rin yung Oo nga. bentahan ng bigas, di ba? Dapat naman siguro ganun, Kasendong, di ba? Yeah, ang problema is yung mga miller and traders may hawak pang 30 pesos na palay. No? Ayun lang. Yun ang i-average nila yan. Yun ang sinasabi natin, no, na mangyayari. And tinanong natin sa Kongreso yung mga nag-suggest, no, may isang congressman na Saldi something nag-suggest na zero tariff pa. Saldico. Sa yata siya So, Congressman Saldico ba yan? Baka pwedeng magbigay ng budget kasi malaking pondo naman niya sa APRO. No? So baka pwedeng magbigay ng 30 billion ngayong taon na ito, no? Hindi next year, Kasi sinasabi ng Kongreso next year pa magbibigay ng pondo, no? Kailangan natin itong last quarter na mabigyan ng NFA ng additional fund to buy palay. Okay. So, yun nga, susugan ko lang yung binabanggit ni Ate Juday na hopefully, no, lahat naman tayo umaasa na talaga maibaba yung presyo sa yung retail price mismo ng bigas. Kasi ang target ni Huba Kasendong maibaba 29 pesos by July, 29, by August daw. No, 29. Mukhang papuwersahin Kasendong. So ano ho ang arrive naman ho, ano naman ho ang dating ho sa inyo ng ganito pong talagang pursigido po, ika nga, ang ating pong gobyerno na kumbaga by hook or by crook, maibaba ho natin ang presyo. Hindi bibitaw. Hindi bibitaw. True, yung 29 pesos, yung pag-usap namin ng ating Secretary of Agriculture, si Secretary Kiko Lauren, is yung subsidy. No? Subsidy. Na ginagawa na ngayon, maski hindi bumaba yung taripa, pwedeng gawin yun kasi subsidy yun bali may pondo yun para at least masubsidize yung selling price. Ang targeted na mga consumer nito is yung 4-piece, yung 60 cent, yung PWD, no? Yung yun ang targeted. So nung nakita natin yun ang targeted, walang problema, no, sa mga miller, mga etong mga magsasaka, and of course ang tingin naman natin is targeted and subsidized. So wala namang problema yun, no? Dapat tuloy-tuloy and matulungan yung hindi kayang bumili ng mata. Hanggang kailan ho kaya yung subsidy ho na yan, Kasendong? Kasi marami ho nagtatanong na
kung kaya ba ng hanggang 2028 yung subsidy na yan para makaluwag naman ng Ilang taon? ng ilang taon yung ating mga kababayang mahihirap. Ito is targeted so hindi alam kung kaano kahaba yan. Ganun katagal. Yung number of kilos na pwedeng bilhin, limited pa talaga. Yan, oo, isa pa yan. Mag-expand pa lang ang kadiwa sa other area. Pero itong nasampalan is Quezon City na may presyong nag-start dun sa Department of Agriculture. No? So, mag-expand sa other area. Pero siyempre, alam natin is malaking budget ang kailangan nito. Baka ilang buwan maubos ka agad yan. Yun ang nakikita natin. So, baka meron pa ho kayong mga pahabol pang panawagan. Kasendong, yung inyo pong meeting sa yung mga farmers group, mga nasa agri-sector, para ho doon sa inyo pong panawagan na pigilan itong iniluluto pong tapyas taripa sa bigas at iba pang agri-products. Kailan ho yan? Meron na ho ba kayong schedule ng meeting kay Pangulong Marcos? Inaayos pa natin kung magkakaroon ng meeting and gusto natin is kasama ang other agri group na magkaroon ng meeting with the President para ma-explain, Yes. Yung unang nabanggit ni Secretary Balisacan dahil dun sa tariff na cut, to 15%, bababa yung palay na 29 pesos, bigas, ng 29 pesos. Hindi totoo yan, Kasi yung international price ngayon na maski 15% tariff, hindi bababa ng ganung presyo. Dapat ang international price kasi doon sa 29 pesos per kilo is dapat sa $330 to $340 per metric tons. Ang presyo ng world market ngayon is nasa $600 per metric ton. So, imposible yung 29 pesos na unang in-announce ng NEDA. Kinorek na nila ngayon na true na 45 daw. 45 pala. So, yung unang explanation kay Presidente, mukhang mali kaagad. So, dapat correct mga ito para at least hindi... Saan ba sila kumuha ng datos, Kasendong? Para mawala yung langit. Sa langit. Sa langit. Langit pala. Mukhang pambira naman, mukhang kailangan mag-retire na yata si Balisacan dahil mukhang hindi na niya alam yung sinasabi niya. Nako, grabe. Matindi yan. Abangan namin yan, Kasendong, kung kailan po yung... Siyempre, hingi tayo ng update naman, yung update kailangan namin yan para makatipid-tipid naman. Kung makakatipid pa kami sa bingkas, Kasendong. Well, anyway, maraming salamat po, sir, sa inyo pong oras, sa inyo pong pagpapaliwanag at magandang umaga po sa mga susunod pong episode. Bubulabugin din ho namin kayo. At magandang umaga po. Ingat po kayo, Kasendong. Salamat. Magandang umaga. Ingat po. Yan. More power po sa sektor po ng agrikultura. Grabe naman yung... sabi niya, baka pwede na raw mag-retire si Secretary Balisacan. Mali-mali daw sinasabi. From 29, kinurak nila, ginawa nilang 45. 45. So, ang laki nun. Laki nun. Magkano? 16? Naguluhan din kami. 16 pesos, no? 16 yung 17 pesos, 18 pesos binagsak yung presyo nung Ay, yung palay. Oo. Pero hindi yung from 29 nga pala. From 29 to di ba? So, tignan natin kung magre-reflect ba yung bagsak presyo ng palay. Pero sa Pampanga, nasa 30 pesos ang ang per bag ng palay. Palay, Iba-iba kasi, iba-iba yung presyo. Kasi nga sabi ni Kasendong, di ba, yung iba may hawak, yung mga miller na may hawak na 30 pesos. Yes, sa Nueva Ecija, iba rin ang presyo. Pag akyat mo ng Pangasinan, iba rin ang presyo. So, abangan ho natin. So, nasa kwentahan yan. Nasa kwentahan pa. Huwag naman masyadong
mataas ang benta. Kasi kawawa naman mga Pilipino. Yan naman ho ay, kumbaga, pangunahing pagkain natin. Is life nga di bigas, ba? kanin nga ang araw-araw natin kinukonsume. Yun. Tayo na nga number 1. Pero mo na umuusap pa natin ng China. Ano yan? Global importer. Global importer, di ba? Biro. Number 1 global importer ng bigas. Siya, tayo po muna ay magsasangag. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ong oras! 5:49. Arangkada Balita! Alright, balikan na natin ang ilang pahabol na balita mula kay Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Arman? Nadakip ng mga otoridad ang dalawang suspect na nang-hold up ng mga convenience store sa Cavite matapos sa biktima naman ito isang tindahan sa Amadeo, Cavite kagabi. Kinilala ng Amadeo Municipal Police Station ng mga suspect na sina alias Ricky at John na ayon sa report ay mga dating empleyado ng isang kilalang convenience store sa bansa. Ayon sa record ng pulisya, pumasok umano sa nasabing tindahan ng dalawang suspect at nagdeklara ng hold up sa nag-iisang cashier on duty. Mabilis na tinangay ng dalawa ang 68,000 pesos na kita ng tindahan. Agad din naman nadakip si Ricky at Jan sa isang follow-up operation ng mga pulis. Arman kami mula Calabarzon. Nagulat para sa Pina, may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, LRT-1 Cavite Extension magbubukas na ngayong taon. 300,000 pasahero ang makikinabang. Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Inaasahan ang partial operation ng LRT-1 Cavite Extension sa Oktubre ngayong taon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni DOTR Executive Assistant for the Secretary Jonathan Gesmundo na 5 dagdag na estasyon ito ng LRT-1. Partikular na mag-ooperate sa loob ng huling yugto ng taon ay ang Dr. Santos Avenue Station sa may sukat Parañaque City. Sa baba ng estasyon anya ay marami ng ibang mode of transportation na ilalagay para masakyan ng mga pasahero ng LRT-1 extension patungo sa iba't ibang lugar o destinasyon tulad ng terminal ng jeep, tricycle at iba pang transportasyon. Karugtong na rin anya ng LRT-1 extension ang PTEX at NAIA para pagbaba ng istasyon ay mayroon na rin masasakyang mga bus patungo sa iba't ibang lalawigan sa katimugang bahagi ng bansa, din paglabas ng NAIA. Ayon kay Gesmundo, tinatayang nasa 300,000 mga pasahero araw-araw ang makikinabang sa LRT-1 Cavite Extension Project. Batayan niya sa pinakahuling impormasyon nila, mananatili sa kasalukuyang rates ang magiging pamasahe sa extension ng LRT-1. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! And last but not the least, mga tauhan naman ng DILG na sumalakay sa isang establishmento sa Pasay, sinampahan na ng kaso sa City Prosecutor's Office. Pag-ulat naman mula kay Patrol 17, Jopel Pileño. Nagsampa na ng kaso sa Pasay City Prosecutor's Office ang abogado ng King and Queen laban sa mga operatiba ng DILG-SPG na iligal umanong sumalakay sa kanilang establishmento. Sinabi ni Attorney John Louis Cabral na nasa 20 empleyado ng establishmento ang naghain ng kaso dahil sa ginawang pag-hold sa kanila ng higit sa 24 na oras. Sinampahan na rin ani Attorney Cabral ng robbery extortion ng 2 opisyal na namuno umano sa iligal na pagsalakay sa commercial establishment kahit walang naipakitang search warrant. Kinumpirma naman aniya ng Pasay Police na walang koordinasyon sa kanila ang grupong sumalakay sa King and Queen sa bahagi ng Macapagal Boulevard sa lungsod ng Pasay. Tinangay din ani Attorney Cabral ang laman ng vault kabilang na ang pera at gamit ng mga customer at empleyado ng establishmento. Aabot ani Cabral sa halos 7 milyong piso ang nakuha ng DILG-SPG maliban pa sa mga nasirang gamit at CCTV nang isagawa ang questionableng operasyon. Ito sa Patrol 17, Chopel Pileño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report!
Alright, tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam ngayon po araw na ito ng Wednesday. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Racino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7 ng umaga, panibagong gusto ng balitaan, of course, kasama si Johnny Banya sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Racino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.